natin maitatagwa na si Tia Deli ay lumaki doon sa isang panahon na hinubog ng nasyonalismong Filipino. Kung babalikan ninyo ang namamayaning kamalayan ng mga panahon na yun, may tunggalian sa pagitan ng Amerikanisasyon at Filipinisasyon. So naroon sa pagbabanggaan na yun, ang panahon ng pagkahubog naman ng kamalayan ni Tia Deli. Itong ganitong kamalayan na hinubog ng pagmamahal sa bayan sa isang banda at pagiging bukas sa Amerikanisasyon sa isang banda, ang tataglayin niya rin kamalayan pagsapit ng kanyang panahon na magiging bahagi na siya ng radyo. Maganda nga yan, ngunit siyempre gusto ng young generation ng jazz, sakat up to date. Oo nga, ngunit marami ang may gusto sa sariling wika. Alright, huwag na tayo magtalo. Ang mabuti mag-duty tayo namin ang gabi sa radyo. Kantahin natin sabay ang kanta mo at kanta ko, ano ha? Yung mga Pilipino na nagsusulat ng drama sa radyo at yung mga hosts, no, na gaya ni Tia Deli, iginiit nila yung ilang elemento ng kultura natin na maituturing nating atin at tinanggihan nila yung pamimilit ng ilang mga dayuhan na ganito dapat ang soap opera o ganito dapat ang mga storylines. Sinabi nila, hindi ganyan ang buhay dito sa Pilipinas. Hindi ganyan yung aming mga realidad. No, paano mo ipipilit yon? Hindi maiintindihan ito o ma-appreciate ng mga tagapakinig. Ano ang nangyari? Nabasagang banga. Inawit yung mga kundiman natin, binuhay yung kundiman. Pakiramdam nga ng iba, namamatay yung ating mga kundiman at yung mga balitaw, yung mga sarili nating musika, no? Pangunahin si Tia Deli na nagtataguyod sa palatuntunan niya sa radyo noon hanggang ngayon ng mga musika na ibinunga ng makabayang imahinasyon ng mga Filipino. Doon sa mga programa niya na iyon, ipinaririnig niya ang sa tingin niya, matibay na paniniwala niya, ay ang musikang Filipino. At makikita mo, tama siya doon sa kanyang pananaw na yun sapagkat ito nga ang musikang Filipino na na-develop sa panahon ng nasyonalismo sa Pilipinas. Marami na akong natutuhan at marami na kaming natutuhan kay Tia Deli ng tungkol sa pagmamahal sa kultura. Ang tinutugtog niyan, kung maaari, pure Filipino music. Ganyang kamahal ni Deli ang ating kultura. Isa siya sa maituturing nating maingat na dinadala o sinusunod ang mga batas o alituntunin ng balarila kasi para sa kanya kung gagamitin natin ang wikang Filipino sa himpapawid, gamitin natin ito dapat ng wasto. Pagka nagkakamali ka talagang kinokorek na kami. It really reflects the traditional Filipino soul in that sense, no? Natuto ako ng wikang Filipino sa programa ni Tia Deli. Nagbabasa siya ng mga panitikang Filipino. So, nung panahon pa lamang ni Tia Deli, meron na agad na panitikan sa himpapawid. Yung ganong gimmick ni Tia Deli sa radyo ay isang mabisang paraan ng pagsasalin ng isang anyo ng sining. Ang Tagalog ko nung araw bali-bali, buhay pa naman si Lopica Santos. Nako, nakikinig. Pag may narinig na maling sinabi ko, sabihin kay Deli, mali yun. Ay, naku, number 1 critic ko yan. Tinatandaan ko naman lahat. At pinakinabangan ko naman ngayon. Akala nila tuloy magaling ako. Hindi naman. Tinatandaan ko lang yung mga turo nila, Lopica Santos, Liwayway Arceo, yung mga expert sa Tagalog talaga. Dinggin mo, Tia Deli ko, ang aking pagdaan. Si Tia Deli ang isa sa mga nag-umpisa doon sa mga nagbibigay payo doon sa mga kababaihang may suliranin. Itong payo na to, ibinibigay niya sa pamamagitan ng isang kalmadong boses na parang mararamdaman mong mayroon siyang malasakit sa iyo. Isa ito siguro sa dahilan kaya maraming tao ang natatandaan siya bilang tagabigay ng payo doon sa kanyang programa na hanggang ngayon hindi nalilimutan. Napupulutan ng aral. Kaya yun ang isa sa mga nakakabighani sa kanyang mga listeners, no?
pa akong humingi ng advice at narinig ko yung advice na binibigay niya, susundin ko. Kasi pag talagang maganda yung mga advice niya, logical, alam paligoy-ligoy, diretso, naaangkop sa ating pag-uugali. Ay, maganda yung ganong prangka dahil na marami siyang naituturo sa mga nakikinig sa kanya. Kung magsalita daw ako, para ako nakikipagsalita lang sa kamag-anak ko eh. It should be that way naman, di ba pagka nag-a-advise kayo? Alam ba, binubugbog yung asawa. Gusto pa rin niya. Nung sabihin ko, sira ka pala, bakit ka pumapayag? Magugulat ka sa mga sinasabi niya sa kanyang mga tagapakinig. Kasi alam mo, kung merong isang may problema tungkol sa asawa niya na nambababae, tapos binubugbog siya, sabihin niya, binubugbog ka pala. Ay, bakit tumatagal ka ng ganyan? Babaero pala asawa mo. Yung humihingi ng payo kulang lamang talaga sa pagdiriin kung ano yung, alam mo na naman talaga Pero kailangang kitsyang pamanggaling yung final say na ganito kasi yan. Common sense lang, which is usually advice na maibibigay naman natin, gamitin lang ng sentido común, di ba? Pag meron siya mga problema na hindi niya talaga kayang maintindihan masyado, humihingi siya ng payo sa mga eksperto. Kaya kailangan ang advice ng isang abogado, then nagtatanong sa doktor, ganun din, pare, ganun din. Kaya gusto ko ngang makinig ako dun sa mga sulat dahil minsan naman nahantulad ko sa problema ko, may nakukuha akong aral. Lalo na pagka binibigyan ko ng lakas ng loob ang mga babae na hindi dapat paloko sa mga lalaki. Ay, nako. Sinasabi nila, buti na lamang natsyempohan ko yung programa nyo. Kung hindi ako matututong lumaban. Pinagtitiwalaan siya ng tao, hinihingan siya ng payo ng sambayanan. Ibig sabihin, she makes sense. Halos 50 mahigit na taon ng pagpapayo sa mga Filipino ang kanyang ginagawa. At itong pagpapayo na ito ay isang pagpapayo na kung titingnan mo ngayon, dun sa naging bisa noon sa loob ng 50 taon, ay isang paraan din ng paghubog niya sa pagkataong Filipino. Dahil ang mga ipinapayo niya ay mga bagay na nagmumula rin sa natutuhan niya sa lipunang kanyang pinanggagalingan, sa moralidad na umiiral sa kanyang lipunan. I open all the letters and read. Kaya ngayon ang pakiusap ko doon sa mga sumusulat, lakihan nyo naman ng konti ang sulat nyo. Kung hindi ko mababasa. Yung kanyang mga sinasabi sa radyo, pati yung advice niya, very, very Filipino. Meron pa rin siyang sensitivity sa Filipino psyche, sa Filipino soul. Ngayon, yung mga programang tinangkilik o pinroduce ni Tia Deli at ng mga kasamahan niya, pero siya na lang ngayon ang natitira, yan ang nagpanatiling buhay dito sa kulturang popular sa radyo na maituturing nating Pilipino. Accessible ito para sa marami. Ito ang nagtatakda ng mga huwaran o ideal para sa mga tao. Maihahanay mo na siya sa icon ng pop culture. That is the impact of Delhi. Her name is known by almost all people. Pero kung lumaki ka sa kulturang Filipino at sinabi mo, Tia Deli, may dating. Yung si Plaridel, isang mahusay na mamamahayag na Filipino na gumising sa diwang makabayan ng mga Filipino. At si Chang, sa kanyang sariling paraan, ay nagpanatili ng mga kamalayang magpapamahal sa tao ng bayan, nagpanatili ng mga paniniwala na sa tingin niya ay makakapitan ng tao para sa higit na mahusay na pamumuhay. Ginawa niya yon hindi 10 taon, hindi 20 taon, kundi mahigit 60 taon. Gidon yung Tia Deli,
magpapaalam na sa iyo, at higit sa lahat, sa iyo.